Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa bigat ng katotohanan at sa tibay ng isang paninindigan? Samahan niyo akong muli, mga minamahal kong tagapakinig, sa isa na namang paglalakbay ng buhay at pag-ibig. Sabi nila, ang bawat desisyon ay may katumbas na kahihinatnan. Ngunit paano kung ang isang saglit ng pagtulong, isang bugso ng damdaming tama, ay siya palang magiging mitya ng pagkasira ng iyong buong pagkatao? At paano kung ang tanging paraan para bumangon ay ang magtiwala sa isang taong hindi mo pa lubos na kilala? Halina't pakinggan natin ang kwento ni na Lihaya at Bantayog sa Ang Hininga ng Katotohanan. Hindi ang kulog ang pumukaw sa atensyon ni Bantayog Apostol. Sanay na siya sa galit ng langit. Hindi rin ang walang tigil na pagbuhos ng ulan na ginagawang ilog ang mga eskinita ng barangay Kanlungan. Ang pumukaw sa kanya ay isang tunog na halos hindi marinig, isang kalampag na mahina at desperado, isang tunog ng kamay na dumadampi sa salamin ng kotse. Gulo na naman, bulong niya sa sarili. Ang mga daliri naninigas sa lamig, habang pilit inaayos ang sunog na fuse sa isang lumang poste ng kuryente. Ang gusto lang niya ay tapusin ang trabaho, umuwi sa kanyang maliit na kwarto at kalimutan ang isa na namang araw na lumipas, ngunit muling umalingaw-ngaw ang tunog. At sa pagkakataong ito, may kasama itong hikbi. Isang hikbing tila nauubusan ng hangin. Binitiwan ni Bantayog ang kanyang mga gamit. Ang kanyang mga mata, na laging tila pagod at malalim, ay nag-scan sa paligid. Doon, sa tapat ng kanyang inaayos, nakaparada ang isang itim at makintab na sasakyan. Isang sasakyang hindi nababagay sa putik at gulo ng kanlungan. Mula sa madilim na salamin nito, may naaninag siyang anino ng isang taong gumagalaw ng hirap na hirap. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Kinatok niya ang salamin. "Miss, okay ka lang ba?" Walang sagot. Ang nakita lang niya ay ang anino na dahan-dahang bumagsak sa gilid. Hindi na siya nag-isip pa. Ang dating instinct ng isang sundalo ay kusang bumalik. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakalak. Sa isang tingin sa loob, nakita niya ang isang babae. Nakapikit, ang mukha ay nagsisimula ng maging kulay abo. At sa ilalim ng kanyang bestida, malinaw ang umbok ng kanyang malaking tiyan, buntis. Sa isang iglap, nawala ang pagod sa mukha ni Bantayog. Gamit ang hawakan ng kanyang pliers, binalot niya ito sa isang basahan at buong lakas na binasag ang maliit na bintana sa likuran. Maingat niyang inabot ang lock ng pinto at binuksan ito. Ang amoy ng mamahaling pabango ay sumalubong sa kanya, ngunit nabahiran ito ng takot at ng papalapit na kamatayan. Hinawakan niya ang pulso ng babae. Mahina. Halos wala na. Inilapit niya ang kanyang tainga sa ilong nito. Isang hiningang mababaw at putol-putol. Hindi! Hindi sa teritoryo ko. Mariing bulong ni Bantayog sa sarili. Maingat, ngunit mabilis niyang inihiga ang upuan ng driver. Inayos niya ang ulo nito para bukas ang daanan ng hangin. Nakita niya ang mga labi nitong nagsisimula ng mangitim. Walang oras. Pinindot niya ang kanyang mga palad sa dibdib nito, sa tamang pwesto na tila memoryado na ng kanyang kalamnan. 1, 2, 3, 4. Ang kanyang pagbilang ay kalmado at tiyak, isang ritmo na natutunan niya sa gitna ng digmaan. Pagkatapos ng 30 diin, tinakpan niya ng kanyang bibig ang bibig ng babae at huminga ng 2 beses, 2 hininga ng buhay na ipinapasa sa isang estranghero. Hindi niya pinansin ang ganda ng mukha nito o ang yaman na isinisigaw ng suot nitong damit. Ang tanging nakikita niya ay isang buhay na kailangang sagipin, at isa pa sa loob nito. Paulit-ulit niyang ginawa ang proseso. Diin sa dibdib, hinga. Diin, hinga. Ang lagitik ng ulan sa bubong ng sasakyan at ang kalmado niyang pagbilang ang tanging musika sa gitna ng unos na yon.
Ang kanyang isip ay blangko. Tanging ang misyon na nasa harapan niya ang mahalaga, ang ibalik, ang hiningang ninanakaw ng kung anumang karamdaman. Huminga ka, miss. Huminga ka. Halos pabulong niyang sabi na para bang ang kanyang mga salita ay makakatulong sa hangin na pumasok sa mga baga nito. At saka, isang maliit na pag-ubo, isang mahinang paghakab ng hangin na sinundan ng mas malakas na paghinga. Dahan-dahang nagkaroon muli ng kulay ang mga labi ng babae mula sa kulay abo patungong maputlang rosas. Dumilat ang mga mata nito, litong-lito at takot, bago muling nawalan ng malay. Ngunit ngayon, mayroon ng ritmo ang kanyang paghinga. Humihinga na siya. Kasabay ng pagbabalik ng hininga ng babae ay ang papalapit na tunog ng sirena. May kung sinong kapitbahay siguro ang nakarinig sa basag na salamin at tumawag ng tulong. Ito na ang hudyat para kay Bantayog. Mabilis ngunit maingat siyang lumabas ng sasakyan. Walang salita. Walang pag-aalinlangan. Hindi siya lumingon pabalik. Habang papalapit ang mga kumikinang na ilaw ng ambulansya, siya naman ay humakbang pabalik sa dilim, sa mga anino ng eskinita kung saan siya kabilang. Ang malakas na ulan ay agad na hinugasan ang anumang bakas na naiwan niya, maliban sa isang bagay, isang malabong marka ng kanyang palad sa makintab na pinto ng kotse. Hindi siya bayani, isa lang siyang trabahador na napadaan, isang taong ginawa lang ang dapat gawin. At sa mundong kanyang ginagalawan, ang mga ganitong gulo ay iniiwasan. Dumiretso siya sa kanyang inuupahang kwarto. Isang maliit na espasyo na may isang kama, isang maliit na mesa, at isang bumbilyang nagbibigay ng mapusyaw na liwanag. Hinubad niya ang kanyang basang damit at nagpunas. Ang init ng pagkain mula sa isang karinderya, ang kanyang hapunan, kanin at adobong sitaw, simple, tahimik. Ang buhay na pinili niya. Ang buhay na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Binuksan niya ang maliit na telebisyon, hindi para manood, kundi para lang magkaroon ng ingay sa loob ng kwarto. Isang panlaban sa kalungkutan. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagkain ng isang pamilyar na lugar ang lumabas sa balita. Isang reporter na nakapayong ang nag-uulat mula sa barangay Kanlungan. Isang insidente ng karahasan ang naganap kaninang hapon kung saan isang buntis na babae, kinilalang si Elara Monteverde. Napatigil sa pagsubo si Bantayog. Elara Monteverde. Magandang pangalan. Ang natagpuang walang malay sa loob ng kanyang sasakyan. Ayon sa mga inisyal na naimbestigasyon, ang biktima ay sinubukan di umanong pagsamantalahan at sinaktan na nagresulta sa kanyang respiratory arrest. Mabuti na lamang at mabilis na naisugod sa ospital. Kumunot ang noo ni Bantayog. Pagsamantalahan, sinaktan, mali. Ang mga impormasyong yon ay mali. Ang pulisya ay mayroon ng person of interest basis sa nakuhang CCTV footage sa lugar. Hinihiling namin ang kooperasyon ng publiko kung nakikilala ninyo ang lalaking ito. At sa screen, isang malabong larawan ang ipinakita. Isang kuhang gumagalaw at butil-butil. Isang lalaking nakasombrero, basang-basa sa ulan, nakatayo sa tabi ng isang itim na kotse. Lumapit ang kamera. Nag-zoom in. Kahit malabo, hindi maipagkakaila. Ang mga matang yon, ang pamilyar na peklat sa gilid ng kanyang noo, iyon ay ang kanyang mukha. Ang kutsarang hawak ni Bantayog ay bumagsak sa kanyang plato, lumikha ng isang matunog na kalansing. Biglang nawalan ng lasa ang kanyang pagkain. Sa screen ng telebisyon, ang kanyang mukha ay nakatitig pabalik sa kanya. Hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang halimaw. Ang kriminal na may sakit na gumagamit ng mga buntis na babae. Ang unang nagbalik sa kamalayan ni Lihaya Solana ay hindi isang imahe, kundi isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng kaligtasan. Ramdam niya ang tibok ng puso ng kanyang anak sa sinapupunan, isang maliit na pagpitik na nagsasabing, "Buhay tayo, nanay."
Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang madilim na loob ng kanyang kotse, kundi ang puting kisame ng isang silid na amoy bulaklak at gamot. Malambot ang kanyang hinihigaan at ang hangin ay malamig. Isang IV line ang nakakabit sa kanyang kamay. Anak ko? Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang kanyang kamay ay agad na humaplos sa kanyang tiyan. He's safe. You're both safe, mahal ko. Ang boses na yon, pamilyar. Ngunit sa halip na magdala ng kapanatagan, nagdala ito ng isang pamilyar na kilabot. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo. Doon, nakatayo sa tabi ng kama, ay si Datu Alon de Villa, ang kanyang mapapangasawa. Ang kanyang nangiti ay perpekto, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. De Datu, magpahinga ka lang, sabi nito, hinahaplos ang kanyang buhok. Malamig ang kanyang kamay. Nakalagpas na ang panganib, ligtas na kayo. Sa likod ni Datu, isang lalaking nakaputing coat ang lumapit. Si Dr. Lauro Magsino, ang doktor ng kanilang pamilya. Ngumiti ito sa kanya, isang nangiting profesional. Lihaya, mabutit gising ka na. Nag-alala kami ng husto. You suffered from respiratory arrest due to severe trauma. Pero ang mahalaga, stable na kayo ng baby mo. Trauma, respiratory arrest. Ang mga salita ay tila dayuhan sa kanyang pandinig. Ang huli niyang natatandaan ay ang hirap sa paghinga, ang pagdidilim ng kanyang paningin, at ang pakiramdam na siya'y nalulunod sa loob ng sarili niyang sasakyan. Pero trauma, atake, may isang pira-pirasong alaala na pilit pumapasok sa kanyang isip. Isang basag na salamin, isang pares ng mga matang hindi katulad ng kay Datu, mga matang kalmado, walang takot, walang pagnanasa, mga matang puno ng determinasyong iligtas siya. May isang lalaki, mahina niyang sabi. Tinulungan niya ako. Yun nagkatinginan si Datu at si Dr. Magsino. Ang nangiti sa mukha ni Datu ay bahagyang nawala. Mahal, you're confused, malumanay na sabi ni Datu. May isang lalaki nga, pero hindi ka niya tinulungan. Sinaktan ka niya. He attacked you. Siya ang dahilan kung bakit ka napunta rito. Hindi. Umiling si Lihaya. Pilit inaalala ang lahat. Parang may mali. Tumulong siya. Naramdaman kong huminga ako ulit dahil sa kanya. Lihaya, sabad ni Dr. Magsino, ang boses ay mahinahon na parang nakikipag-usap sa isang bata. Normal lang na maging magulo ang alaala mo dahil sa trauma. Your mind is trying to protect you. Ang mahalaga ngayon ay magpagaling ka. Hayaan mo nang ang mga pulis ang umasikaso sa lahat. Nakataas ang volume ng television sa sulok ng kwarto. Isang news anchor ang nagsasalita. Patuloy na pinaghahanap ng mga awtoridad ang suspect sa brutal na pag-atake sa nagdadalang taong si Lihaya Solana. Narinig niya ang kanyang pangalan. Napatingin siya sa screen at doon, ipinakita ang isang malabong litrato. Ang litrato ng lalaking nakita ng pulisya sa CCTV. Nanlaki ang mga mata ni Lihaya. Ang mukhang iyon. Ang pamilyar na peklat sa gilid ng noo. Iyon ang mga matang iyon. Ang mga matang nagligtas sa kanya. Hindi siya. Napalakas ang kanyang boses. Pilit na bumabangon. Hindi siya ang nanakit sa akin. Siya ang tumulong. Agad siyang inalalayan ni Datu. Ngunit ang pagkakahawak nito ay hindi malambot, kundi mahigpit. Lihaya, huminahon ka. It's the trauma talking. Hindi. Nakita ko. Naaalala ko ang mga mata niya. Mabilis na kumilos si Dr. Magsino. May kinuha siyang syringe mula sa isang tray. Her vitals are spiking. Kailangan natin siyang pakalmahin. Anong gagawin mo? Tanong ni Lihaya. Puno ng takot habang papalapit ang doktor. Isang mild sedative lang para makapagpahinga ka. Sabi ni Dr. Magsino
habang si Datu ay mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa. Naramdaman niya ang malamig na tusok ng karayom sa kanyang IV line. Unti-unti, bumigat ang kanyang mga talukap. Ang mga boses sa paligid ay nagsimulang humina at maging malayo. Ang kanyang pagtutol ay naging isang ungol na walang boses. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nakita niya ang malamig na tingin ni Datu. Isang tinging nagsasabing, "Wala kang pagpipilian." Nang muli siyang magising, takip silim na sa labas. Nakaupo si Datu sa tabi niya, hawak ang isang folder. Ang mukha niya ay muling puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, alam na ni Lihaya na isa itong maskara. "Gising ka na pala, mahal ko," sabi nito. Inabot nito sa kanya ang isang papel at isang ballpen. "Ito ang police report. Kailangan mo lang pirmahan para formal na maisampa ang kaso laban sa hayop na yon." Nanginginig na tiningnan ni Lihaya ang papel. Isang salaysay na puno ng kasinungalingan. Isang salaysay na nagsasabing siya ay sinaktan, pinagtangkaan, at halos patayin ng lalaking may peklat sa noo. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng hininga. Hindi ko kaya." Halos pabulong niyang sabi. Hinawakan ni Datu ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay mahigpit na pumilipit sa kanya. Ngumiti ito, ngunit ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. "Para matapos na ito, Lihaya. Para sa atin. Para sa magiging anak natin. Pirmahan mo na." Ang kanyang mga salita ay malambing, ngunit ang diin ay isang utos, isa itong banta. Naintindihan ni Lihaya, nakakulong siya, hindi sa silid ng ospital na ito, kundi sa isang hawlang gawa sa kapangyarihan at kasinungalingan. Sa ilalim ng mapanuring tingin ni Datu, walang magawa si Lihaya kundi hayaang gabayan nito ang kanyang nanginginig na kamay. Nakita niya ang kanyang sariling pirma na isinusulat sa ilalim ng papel, isang pirma na magiging hatol sa isang inosenteng tao at magiging selyo ng kanyang sariling pagkakakulong. Nang matapos, kinuha ni Datu ang papel, hinalikan siya sa noo at tumayo. "Magpahinga ka na, mahal ko. Ako na ang bahala sa lahat." At habang nagsasara ang pinto, iniwan si Lihaya sa karangyaan ng kanyang silid, na ngayon ay mas masikip at mas madilim pa kaysa sa loob ng kanyang kotse kaninang hapon. Hindi pa man sumisikat ang araw nang gisingin si Bantayog ng malalakas na kalabog sa kanyang pinto. Hindi yun katok ng isang kapitbahay na nanghihiram ng asukal. Iyon ay ang tunog ng awtoridad. Isang tunog na pilit na niyang tinatakasan sa loob ng maraming taon. "Buksan mo to! Pulis!" Bago pa man siya makatayo, bumukas ng malakas ang manipis na pinto. 3 unipormadong pulis ang pumasok sa kanyang maliit na espasyo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi na para bang siya na ang pinakamasamang kriminal sa buong mundo. Ang mga tsismisang kapitbahay ay sumisilip na sa siwang ng kanilang mga pinto. "Bantayog Apostol?" Tanong ng isa, kahit alam na nila ang sagot. Hindi siya sumagot. "Ano pa ang sasabihin? Huwag ka nang kikilos," sabi ng pulis habang papalapit. Naramdaman ni Bantayog ang lamig ng posa sa kanyang mga pulso. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Isang hatol na ibinaba na bago pa man magsimula ang paglilitis. Habang inilalabas siya, naririnig niya ang bulungan ng mga dati bumabati sa kanya. Siya pala yun. Mukha pa namang mabait. Kaya pala laging nag-iisa. May tinatagong kababalaghan. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang interrogation room ay kasing lamig ng mga tingin na ipinupukol sa kanya. Isang hubad na silid na may isang mesang metal at 2 upuan. Ang detective na nasa harapan niya ay may mapanuring mga mata. "Mr. Apostol, itigil na natin ang kwentuhang ito," sabi ng detective. Inilapag ang isang folder sa mesa. "Mayroon kaming statement
Mismong mula sa biktima, pinirmahan niya. Sinasabing sinaktan mo siya. Tiningnan ni Bantayog ang detective. Isang apoy ng galit ang nagsisimulang umalab sa loob niya. Imposible. Tinulungan ko siya. Bakit niya sasabihin yan? Tumawa ng mapakla ang detective. Bakit? Marahil natakot siya sa'yo. Marahil ayaw na niyang maalala ang ginawa mo. Isa kang dating sundalo, di ba? Sanay sa dahas. Ang kanyang serbisyo, ang kanyang sakripisyo, ngayon ay ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng panganib ay ipinipinta bilang katangian ng isang predator. Walang katotohanan ang sinasabi ninyo, Marin niyang sabi. Ang katotohanan, Mr. Apostol, sabi ng detective, itinuturo ang folder, ay kung ano ang nakasulat dito. At ang nakasulat dito ay ang salaysay ng isang mayamang babae laban sa isang hamak na electrician. Sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng korte? Pagkatapos ng ilang oras, pinakawalan siya para sa piyansa. Isang public attorney ang kinausap niya sa isang sulok. Ang abogado ay mukhang pagod at walang gana. Makinig ka, Bantayog, sabi ng abogado. Ang payo ko sa'yo, umamin ka na lang sa mas mababang kaso, attempted assault marahil. Mas magaan ang sentensya. Kung lalabanan mo to, wala kang panalo. Ang pamilya de Villa ang kalaban mo. Napatulala si Bantayog. Pati ba naman ang taong dapat na tutulong sa kanya ay sumuko na? Inosente ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pigil na galit. Nagkibit balikat lang ang abogado. Inosente ka nga, pero wala kang pera. Ganoon talaga ang buhay. Paglabas niya ng presinto, ang mundo ay tila ibang-iba na. Ang mga tingin ng tao sa kanya ay puno ng pandidiri. Nang bumalik siya sa kanyang tinutuluyang apartment, ang may-ari, isang matandang babae na dating nag-aalok sa kanya ng kape, ay hinarang siya sa pinto. Umalis ka na rito, Bantayog, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ayoko ng gulo. Ayoko ng kriminal sa poder ko. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, ang kanyang mga gamit, ilang pirasong damit, mga lumang libro, at isang litrato ng kanyang mga magulang ay inilabas at itinapon sa bangketa. Umulan na naman. Tila ang langit ay nakikisimpatiya sa kanyang sinasapit. Naupo si Bantayog sa basang bangketa, yakap ang kanyang mga gamit. Wala siyang trabaho, wala siyang tahanan, wala siyang kakampi. Sa isang iglap, ang kanyang simpleng buhay ay winasak ng isang gawaing tama. Tumingala siya at nakita ang kanyang sarili sa isang malaking LED screen sa isang gusali sa tapat. Isang public service announcement, nagbababala sa mga tao laban sa kanya. Ang kanyang mukha, na ngayon ay mukha ng isang halimaw. Ang kanyang pangalan, na ngayon ay simbolo ng karumihan. Napayuko siya. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang parusa sa paggawa ng tama? Mr. Bantayog Apostol? Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang lalaking naka-Amerikana at may dalang payong ang nakatayo sa kanyang harapan. Mukha siyang malinis, propesyonal, at hindi nababagay sa maduming kalye na yon. Sino ka? Tanong ni Bantayog. Ang boses ay pagod at walang tiwala. Isa akong abogado, sabi ng lalaki, iniabot ang isang business card. At hindi ako public attorney. Tiningnan ni Bantayog ang card. Wala akong pambayad sa'yo. Ngumiti ang abogado. Bayad na ang serbisyo ko. Kumunot ang noo ni Bantayog. Sino ang nagbayad? Isang taong naniniwala sa'yo, sagot ng abogado. Isang taong gustong malaman mo na hindi ka nag-iisa. May inabot ang abogado na isang maliit at nakatuping papel. Binuksan ito ni Bantayog. Sa loob, isang sulat kamay ang naroon. 2 salita lamang, hindi ka nag-iisa. Ang Hacienda Silangan
ay isang paraiso sa lupa. Ang mga bintana sa silid ni Lihaya ay mula sahig hanggang kisame, nagpapakita ng isang hardin na kasing perpekto ng isang pinta. Ang mga kurtina ay gawa sa sutla, ang mga muebles ay antigo, at ang hangin ay laging may amoy ng mga sariwang bulaklak. Ngunit para kay Lihaya, ang bawat sulok ay kumikinang, ngunit ang bawat kislap ay anino ng rehas. Isa itong magandang piitan. 2 linggo na ang nakalipas mula nang iligtas siya mula sa ospital at ilipat dito. Ang kanyang bawat galaw ay binabantayan. Ang mga kasambahay ay ngumingiti, ngunit ang kanilang mga mata ay mapanuri. Ang pagkain ay inihahatid sa kanyang silid. Ang tanging bisita niya ay si Datu Alon, na dumarating araw-araw na may dalang bulaklak at mga salitang kasing tamis ng lason. "Kamusta na ang pakiramdam mo, mahal ko?" Tanong nito isang hapon habang inilalapag ang isang tray ng prutas sa kanyang tabi. Malapit na ang araw. Ipapabilis natin ang kasal, isang simpleng seremonya lang dito sa hasyenda, para masigurong maging devilla na ang ating anak bago pa man siya isilang. Napatigil si Lihaya sa paghiwa ng mansanas. Bawat salita ni Datu ay isang tanikala na lalong humihigpit sa kanya. Ang anak nila. Hindi. Ito ay anak niya. Hindi ba masyadong mabilis? Mahina niyang tanong. "Mas mabilis, mas mabuti," sabi ni Datu. Ang nangiti ay hindi pa rin umaalis sa kanyang mukha. Para matigil na ang mga tsismis, para matahimik na ang lahat, tumango na lang si Lihaya. Ang pagtatalo ay walang silbi. Sa lahat at ng mga taong nakapaligid sa kanya, isa lang ang nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Si Ginhawa Reyes, ang pribadong nurse na kinuha ni Datu para subaybayan ang kanyang pagbubuntis. Si Ginang Ginhawa, o Wawa kung tawagin niya, ay iba. Ang kanyang mga kamay ay maalaga at ang kanyang mga mata ay may lungkot na tila naiintindihan ang hindi niya masabi. Isang gabi, habang minamasahe ni Wawa ang kanyang mga namamagang paa, naglakas loob si Lihaya. "Alam niyo po, Wawa," panimula niya, ang boses ay halos pabulong. "Minsan, naaalala ko pa rin ang mga mata ng lalaking sinasabi nilang nanakit sa akin." Naramdaman ni Lihaya ang bahagyang pagtigil ng mga kamay ni Wawa sa kanyang paa bago ito nagpatuloy. "Ganoon po ba, ma'am?" "Opo." Pagpapatuloy ni Lihaya, pinagmamasdan ang reaksyon sa salamin. "Pero sa alaala ko, hindi galit ang nakita ko, kundi pananagutan. Para bang nililigtas niya ako." Muling tumigil si Wawa. Sa pagkakataong ito, tumingala ito at nagtama ang kanilang mga mata sa salamin. Isang saglit lamang, ngunit sapat na para makita ni Lihaya ang kislap ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Pag-iingat o pagkilala? Ang isip po ay mapaglaro minsan, lalo na kung galing sa isang matinding pagsubok. Malumanay na sabi ni Wawa at ipinagpatuloy ang pagmamasahe. Hindi sumagot si Lihaya, ngunit alam niya may naramdaman siya. Isang maliit na sinulid ng koneksyon. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang huling pagsubok. Habang sinusuklayan siya ni Wawa, sinadya niyang ibagsak ang isang paborito niyang suklay buhok, isang regalong gawa sa kamagong na may maliit na ukit. "Naku, pasensya na po," sabi ni Lihawa. Yumuko si Wawa para kunin ito. Ngunit nang makita niya ang ukit sa suklay, isang pinaghalong sinag at tala, napatigil ito. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Matagal niyang tinitigan ang suklay bago ito maingat na iniabot pabalik kay Lihaya. Nang iabot niya ito, nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Hindi na sila muling nag-usap tungkol doon. Ngunit sa mga sumunod na araw, ang mga tingin ni Wawa ay may kasama ng mensahe. Alam ko, sa araw na yon, bago umalis si Wawa, may iniabot itong isang bote ng kanyang mga prenatal vitamins. "Ma'am Lihaya, naubos na po pala itong mga bitamina ninyo. Inireseta ko na po ang bago.
Ito na po ang huling tableta para ngayong gabi. Salamat, Wawa. Sabi ni Lihaya kinukuha ang bote. Nang paalis na si Wawa sa may pinto, lumingon ito. Ngumiti ito ng bahagya. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Ang bitamina ay nagpapalakas hindi lang ng katawan, kundi pati na rin ng pag-asa. Nang gabing iyon, nang mag-isa na lang si Lihaya sa kanyang silid, binuksan niya ang bote ng bitamina. May isang tableta na lang sa loob. Ngunit nang kunin niya ito, naramdaman niyang may kakaiba. Mas matigas ito kaysa sa karaniwan. Maingat niyang pinihit ang kapsula. Bumukas ito. Sa loob, walang pulbos. Ang naroon ay isang piraso ng papel na pinakaliit na nakarolyo. Nanginginig ang mga kamay ni Lihaya habang binubuklat niya ito. Nakasulat dito ang isang numero ng telepono. At sa ilalim, 3 salita na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo. Para sa katotohanan, ang ilaw sa loob ng internet cafe ay madilaw at matamlay, kasing tamlay ng pag-asa na halos maubos na sa puso ni Bantayog. Nakaupo siya sa pinakasulok na pwesto, ang mukha ay bahagyang natatakpan ng hood ng kanyang jacket at ng isang itim na face mask. Dito, sa gitna ng mga kabataang naglalaro at mga taong naghahanap ng trabaho online, siya ay isa lamang anino, isang taong walang pangalan, walang mukha. Sa tulong ni Attorney Romero, ang abogadong tila hulog ng langit, nakahanap siya ng pansamantalang matutuluyan. Ngunit ang kaligtasan ay panandalian. Alam niyang habang tumatagal, lalong lumalakas ang kasinungalingan laban sa kanya. Binuksan niya ang isang secure messaging app sa luma, ngunit pinagtiyaga ang laptop. In-type niya ang numerong ibinigay sa kanya sa maliit na papel. Huminga siya ng malalim bago nagpadala ng isang salita. Naghahantay. Dangcho. Ilang minuto ang lumipas. Walang sagot. Nagsimula na siyang kabahan. Baka isang malaking biro lang ang lahat. Baka isa itong patibong. Aalis na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang laptop. Isang bagong mensahe. Ang bumalik ay isang tila walang kwentang linya ng mga letra at numero. X5P7-Kasyam, L3-2, Eswalo-T4, B1-Emani-Mensero. Kumunot ang noo ni Bantayog. Anong ibig niya sabihin nito? Isang code? Sinubukan niyang i-decode ito gamit ang mga simpleng pamamaraan, ngunit walang nangyari. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang pagkadismaya ay nagsimulang bumalik. Ngunit habang tinititigan niya ang walang kahulugang kombinasyon, isang bagay sa kanyang isipan ang tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang pattern, ang pagkakasunod-sunod ng mga numero at letra. Parang pamilyar. Isang alaala mula sa nakaraan ang biglang bumalik. Mga gabing walang tulog sa isang kampo ng militar, sa harap ng isang kumikinang na monitor, habang pinag-aaralan ang mga paraan ng komunikasyon ng kaaway. Ito ay isang lumang uri ng military encryption, isang code na matagal nang hindi ginagamit dahil sa mas modernong teknolohiya, ngunit napakabisang itago ang mensahe sa simpleng tingin. Biglang nagbago ang tindig ni Bantayog. Ang dating pagod na electrician ay nawala. Ang pumalit ay ang dating tech sergeant na may matalas na isip. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang gumalaw ng mabilis sa keyboard. Hindi na ito ang mabagal na pag-type ng isang karaniwang tao. Ang bawat pindot ay tiyak. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang buong mundo sa paligid niya ay naglaho. Binuksan niya ang mga lumang program na akala niya ay kinalimutan na niya. Inilagay niya ang code. Nag-type siya ng mga command at pagkatapos ng ilang sandali ng paghihintay, ang mga letra at numero na walang kabuluhan ay biglang nag-ayos ng kanilang mga sarili. Sa screen ng kanyang laptop, isang text file ang lumitaw. Binuksan niya ito. Pag-asa Medical Center, Emergency Room. Initial Assessment Patient Name, Lihaya Solana. Date,
Pitsa ng insidente. Time of admittance, alas 7:30 ng gabi. Assessment: patient presented with severe respiratory distress. Vital signs critical. Onset of condition appears spontaneous. Etiology unknown. Physical findings: no visible signs of external trauma, abrasions or contusions. Napatigil sa paghinga si Bantayog. Binasa niya ito ulit at ulit. No visible signs of external trauma. Walang bakas ng pananakit. Mabilis niyang binuksan ang isa pang tab at hinanap ang mga balita tungkol sa insidente. Ang lahat ng news articles na sinipi ang opisyal na medical bulletin na inilabas ng ospital ay nagsasabing, the victim suffered from injuries consistent with blunt force trauma which led to her condition. Magkaiba, ganap na magkaiba. Ang isa ay ang opisyal na kasinungalingang ipinakain sa publiko. Ang isa naman, ang dokumentong nasa harapan niya ngayon ay ang katotohanan. Isang katotohanang itinago. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Bantayog sa ilalim ng kanyang maskara. Hindi itong ngiti ng kaligayahan, kundi ng determinasyon. Sa wakas, mayroon na siyang sandata. Isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Mabilis niyang na-secure at na-save ang file. Isasara na sana niya ang laptop nang muling tumunog ang messaging app. Isang bagong mensahe mula sa parehong numero. Mas maikli, mas direkta. Sa lumang server room ng Pag-asa, bago mag-alas 3 ng madaling araw, mag-ingat ka. Sa katahimikan ng kanyang maliit at simpleng apartment, malayo sa karangyaan ng Hacienda Silangan, si Ginhawa Reyes ay hindi isang nurse. Dito, siya ay isang tiyahin na nagluluksa. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade sa kanyang tabi. Sa kanyang mga kandungan, nakapatong ang isang makapal na photo album. Bawat pahina ay isang bintana sa nakaraan. Bawat litrato ay isang patak ng alaala. At sa halos lahat ng litrato, naroon ang isang ngamang ngiti, isang ngamang ngiting puno ng buhay, pangarap at talento. Ang nangiti ng kanyang pumanaw na pamangkin, si Leo. Hinaplos ni Ginhawa ang isang partikular na litrato. Si Leo, nakatayo sa tabi ng kanyang obra maestra, isang malaking pinta ng isang babaeng naliligo sa sinag ng buwan. Ang modelo ay malinaw na si Lihaya. At sa mga mata ni Leo sa litratong iyon, makikita ang isang pag-ibig na dalisay at walang kapantay. Sinabi mo sa akin noon, Leo. Bulong ni Ginhawa sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Na si Lihaya ang iyong tala, ang iyong liwanag. Ngunit ang liwanag na yon ang siya ring naging dahilan ng iyong pagpanaw. Bumalik sa kanyang isipan ang huling pag-uusap nila. Si Leo, balisa at puno ng pag-aalala. Tita Wawa, pinapalayo na nila ako sa kanya. Sabi nito sa telepono. Ang boses ay puno ng pighati. Ang pamilya niya, ang pamilya De Villa, hindi raw ako nababagay. Isang hamak na pintor lang daw ako. Anak, lumaban ka, sagot niya noon. Kung totoo ang pagmamahalan ninyo, lalaban kami, tita. May sorpresa kami sa kanila. Isang sorpresa na magbubuklod sa amin magpakailanman. Iyon na ang huli. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan na lang niya. Isang aksidente. Isang hit and run na hindi naresolba. Si Leo, ang kanyang nag-iisang pamangkin na itinuring niyang anak, ay wala na. Nang malaman niyang buntis si Lihaya at ikakasal na ito kay Dato Alon, halos gumuho ang mundo niya. Ngunit sa halip na magalit kay Lihaya, naramdaman niya ang awa. Alam niyang ang sorpresa na tinutukoy ni Leo ay ang bata. Ang kanyang apo sa pamangkin. Ang huling piraso ng dugo ni Leo na natitira sa mundo. At doon, nanumpa siya. Poprotektahan niya ang batang yon. Anuman ang mangyari. Kaya naman nang mabasa niya sa dyaryo ang tungkol sa posisyon para sa isang pribadong nurse para kay Lihaya Solana, ginawa niya ang lahat para makuha ito. Pinalitan niya ang kanyang hitsura,
Ginamit ang kanyang mga koneksyon at nagpanggap na walang alam. At nagtagumpay siya. Ang pagtulong kay Bantayog ay isang malaking sugal. Ipinagbili niya ang isang maliit na lupa na pamana ni Leo para may maipambayad sa abogado. Isang abogadong kilala sa paghawak ng mga kasong imposible. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang oras sa dingding ay nagsasabing mag-aalas 10 na ng gabi. Oras na. Dahan-dahan siyang tumayo, isinara ang album at nagsuot ng kanyang uniforme. Mayroon siyang isang huling misyon ngayong gabi. Isang misyon na maaring ikapahamak niya. Sa Pag-asa Medical Center, ang mga pasilyo ay tahimik na. Ginamit niya ang kanyang ID para makapasok sa record section at mula doon, sa isang pinto na bihirang buksan, ang opisina ni Dr. Lauro Magsino. Alam niyang si Dr. Magsino ay mayroong mga insurance files, mga kopya ng mga sensitibong dokumento na itinatago niya para protektahan ang kanyang sarili kung sakaling magkagulo. At sigurado siyang may kopya ito ng orihinal na video footage ng CCTV noong araw ng insidente. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binubuksan niya ang computer ng doktor. Ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado. Inilagay niya ang isang maliit na USB flash drive at sinimulang kopyahin ang mga nakatagong file. Ang progress bar ay tila gumagalaw ng napakabagal. Bawat segundo ay parang isang oras. Nasa 80% na ang pag-download nang bigla siyang makarinig ng mga yabag sa pasilyo. Papalapit. Nanigas siya. Mabilis niyang kinansela ang pag-download at tinanggal ang USB. Huli na para itago ang kanyang ginagawa. Ang tanging nagawa niya ay i-minimize ang window at magpanggap na may hinahanap sa mga papeles sa mesa. Bumukas ang pinto. Si Datu Alondevilla ang pumasok. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay matalas na tila kayang tumagos sa bakal. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay sa kanya. "Ginang Reyes," sabi nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Ano po ang ginagawa ninyo rito ng ganitong oras?" Ngumiti si Ginhawa, isang ngangiting pilit at puno ng kaba. "Mr. Devilla, magandang gabi po. May kailangan lang po akong kunin na medical chart para kay Ma'am Lihaya. Pinakuha po ni Dr. Magsino." Isang perpektong kasinungalingan. Naglakad si Datu papalapit sa mesa. Ang mga mata nito ay hindi umaalis sa kanya. Pagkatapos ay sa computer screen. "Ganun ba? Sa computer ni Dr. Magsino mo hinahanap ang chart?" "Oo po." "Baka po nakasave dito ang digital copy." Sagot ni Ginhawa, ramdam ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Tumayo si Datu sa tabi mismo ng computer. Sa isang maling galaw, sa isang pag-click lang ng mouse, makikita niya ang lahat. Ang buhay niya, ang kaligtasan ng apo niya, ay nakasalalay sa isang minimized window. Ang gabi sa paligid ng Pag-asa Medical Center ay tahimik. Ngunit para kay Bantayog, ang bawat anino ay tila isang kaaway at ang bawat tunog ay isang banta. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita sa likuran ng ospital. Ang kanyang mga mata ay matiyagang pinagmamasdan ang bawat sulok. Ang kanyang suot ay itim na damit at isang itim na baseball cap, sapat lang para maging bahagi ng kadiliman. Ang plano ay simple sa teorya, ngunit delikado sa pagsasagawa. Kailangan niyang makapasok, kailangan niyang mahanap ang lumang server room, at kailangan niyang makalabas bago may makapansin. 2:00 ng madaling araw, oras na. Hindi siya pumasok sa pangunahing gusali. Sa halip, ang kanyang target ay ang maintenance access point sa basement, isang lugar na alam niyang bihirang bantayan. Gamit ang isang set ng lockpicks, isang kasanayang natutunan hindi sa militar, kundi sa mga lansangan noong kanyang kabataan, binuksan niya ang kinakalawang na pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng alikabok at langis. Sa loob, ang tanging ilaw
ay mula sa kanyang maliit na flashlight. Ang basement ay isang kalituhan ng mga tubo at mga kable. Ngunit para kay Bantayog, ito ay isang pamilyar na teritoryo. Ang kuryente, ang mga tubo, ang mga koneksyon, ito ang kanyang wika. Sinundan niya ang mga makakapal na kable ng kuryente na humahantong sa puso ng sistema. Natagpuan niya ang isang lumang blueprint ng gusali na nakapaskil sa isang pader. Kupas na, ngunit nababasa pa. Doon, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang maliit na kwarto na minarkahan bilang auxiliary server room. Isang lugar na malamang ay ginagamit na lamang bilang bodega. Upang mabawasan ang tsansang mahuli, kailangan niyang lumikha ng isang maliit na diversion. Natagpuan niya ang circuit breaker para sa ilaw sa west wing ng ospital. Gamit ang isang piraso ng wire, maingat niyang ginawa ang isang maliit at kontroladong short circuit. Sapat lang para patayin ang mga ilaw at ipadala ang nag-iisang roving guard sa kabilang panig ng gusali. Narinig niya ang mahinang alarma at ang boses sa radyo ng gwardiya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis, ngunit tahimik siyang umakyat sa unang palapag at tinahak ang mga pasilyo na ngayon ay mas madilim. Ang pinto ng lumang server room ay nakapadlock, isang iglap lang para sa kanya. Sa loob, ang hangin ay mabigat sa alikabok. Ang mga lumang server ay nakatayo na, parang mga puntod sa isang sementeryo ng teknolohiya. Ngunit alam niyang sa isa sa mga puntod na ito, nakalibing ang katotohanang kailangan niya. Inilabas niya ang isang portable data recovery device, isang piraso ng teknolohiyang binuo niya mula sa mga tira-tirang pyesa. Ikinabit niya ito sa pangunahing server. Ang screen ng kanyang maliit na device ay umilaw. "Hahanapin kita," bulong niya. Sinimulan niyang iscan ang mga hard drive, hinahanap ang mga tinanggal na file, mga anino sa digital na mundo. At hindi nagtagal, nakita niya ito. Mga fragment ng video file na may petsa at oras na tumutugma sa araw ng insidente. Ang mga file ay tinanggal, ngunit hindi winasak. Isang pagkakamali ng kung sino mang nagtangkang magtago nito. Sinimulan niya ang proseso ng pagbawi. Dahan-dahan, piraso bawat piraso, nabubuo muli ang video sa kanyang screen. At doon, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang itim na kotse ni Lihaya, ang paghinto nito, ang paghihirap niya sa loob, at ang dahan-dahan niyang pagbagsak. Walang ibang tao, walang atake, walang sinuman. Pagkatapos, lumitaw siya sa frame, tumatakbo papalapit. Ang pagbasag niya ng bintana, ang pagpasok niya sa kotse. Ang lahat ay nakuhanan ng video. Ang kanyang bawat kilos ay hindi kilos ng isang kriminal, kundi ng isang taong sumasagip. "Nandito ka lang pala," sabi niya sa sarili. Isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Sinimulan niyang kopyahin ang mga na-recover na file sa isang encrypted na hard drive. Mahigit 10 minuto ang aabutin nito. Bawat segundo ay isang panganib. Habang nasa kalagitnaan ng paglilipat, isang tunog ang nagpatigil sa kanya. Isang tunog na hindi dapat naririto. Ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa kandado ng pinto. Biglang bumukas ang pinto. Isang security guard ang nakatayo roon. Ang kanyang flashlight ay nakatutok diretso sa mukha ni Bantayog, pansamantalang bumubulag sa kanya. Ang gwardiya ay mukhang gulat na gulat. Bago ang kanyang pagkagulat ay napalitan ng galit. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Hindi na siya makakatakas. Nahuli na siya. Ngunit bago pa man makasigaw ang gwardiya sa radyo nito, sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Bantayog ang isang makapal na kable sa sahig at hinila ito ng buong lakas. Ang estante ng mga lumang monitor sa tabi ng gwardiya ay gumuho, lumilikha ng isang malakas na ingay at humaharang sa daanan. Iyon lang ang pagkakataong kailangan niya. Tinanggal niya ang kanyang device kahit hindi pa tapos ang pag-copy at tumakbo sa kabilang direksyon. Binuksan niya ang bintana sa dulo ng silid. Isang 3 metrong pagtalon pababa
Sa madamong bahagi ng hardin, narinig niya ang sigaw ng gwardiya sa likuran niya. Tumalon siya. Bumagsak siya sa lupa. Gumulong para mabawasan ng impact. May kirot sa kanyang bukong-bukong, ngunit hindi niya ito ininda. Tumingin siya sa kanyang hard drive. Ligtas. Habang tumatakbo siya palayo sa dilim, ang tunog ng alarma ng ospital ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang nangiti sa mukha ni Dato Alon, nang pumasok ito sa silid ni Lihaya kinabukasan, ay mas malapad kaysa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap na hindi gusto ni Lihaya. Isang kislap ng tagumpay at panunuya. Magandang umaga. Mahal ko. Bati nito, hinalikan siya sa noo. Mayroon akong magandang balita. Tila may isang tanga na nagtangkang pumasok sa ospital kagabi. Sinubukan daw sirain ang mga ebidensya laban sa kanya. Ngayon, mas matibay na ang kaso natin. Malinaw na guilty ang taong iyon. Nanlamig si Lihaya. Bantayog. Sigurado siyang si Bantayog iyon. Sinubukan nitong kumuha ng ebidensya para sa kanilang dalawa. Ngunit nabigo ito. At ngayon, mas lalo lang itong nadiin. Nakita ni Datu ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Nawala ang ngiti nito. Bakit ganyan ang itsura mo, Lihaya? Hindi ka ba masaya na malapit nang makulong ang taong nanakit sa'yo? Hindi sumagot si Lihaya. Yumuko na lang siya at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang tanging lakas niya ay nagmumula sa batang nasa loob nito. Biglang hinablot ni Datu ang kanyang telepono mula sa bedside table. Ano ito? Tanong nito. Ipinakita sa kanya ang screen. Bakit meron kang messaging app na naka-install dito? Sino ang kausap mo? Sinubukan ni Lihaya na bawiin ito. Wala. Privacy ko yan. Privacy? Tumawa si Datu. Isang tawang walang saya. Wala kang privacy dito, Lihaya. Hanggat dala mo ang pangalan ng pamilya ko at ang magiging tagapagmana ko, lahat ng kilos mo ay negosyo ko. Sa isang mabilis na kilos, ibinato ni Datu ang telepono sa pader. Nagkapira-piraso ito. Ang tanging koneksyon ni Lihaya sa labas ng mundo, ang tanging pag-asa niya, ay nawasak sa isang iglap. Wala kang karapatan. Sa unang pagkakataon, sumigaw si Lihaya. Ang takot na matagal na niyang kinimkim ay napalitan ng purong galit. Hayop ka. Wala kang karapatan. Ang mukha ni Datu ay nagdilim. Ang maskara ng pagiging maginoo ay tuluyang nahulog. Ang nakikita ni Lihaya ngayon ay ang tunay na halimaw sa kanyang harapan. Wala akong karapatan. Mahinahon nitong sabi. Ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang banta. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Makinig ka, Lihaya, at makinig kang mabuti. Ang batang yan, sabi nito, itinuturo ang kanyang tiyan, ay pag-aari ko. Isang Devilla, ikaw, isa ka lang sisidlan, isang instrumento para mabigyan ako ng tagapagmana. Napaatras si Lihaya sa kama, nanginginig sa takot at galit. Kaya wag na wag mo akong susubukan, pagpapatuloy ni Datu. Dahil sa isang tawag ko lang, sa isang pirma ko lang sa tseke, kaya kong kumuha ng pinakamagagaling na doktor sa buong Pilipinas. Mga doktor na handang tumestigo sa korte na ikaw ay unstable, na mayroon kang postpartum depression, na hindi ka karapat-dapat maging isang ina. Ang bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Lihaya. Ito ang pinakamalalim niyang kinatatakutan, ang kunin sa kanya ang kanyang anak. At kapag nangyari yon, dagdag pa ni Datu, ang kanyang boses ay naging isang malamig na bulong. Ikaw ay mananatili dito sa hasyenda. Maganda ang buhay mo. Araw-araw kitang dadalawin. Pero ang anak mo, hinding-hindi mo na siya makikita. Hinding-hindi mo na siya mahahawakan. Ako ang magpapalaki sa kanya. At sa mata niya, at sa mata ng buong mundo, ang kanyang ina ay isang baliw na nawala na lang, na parang bula. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Lihaya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding takot,
para sa kanyang anak. Ang halimaw na ito ay hindi nagbibiro. Gagawin nito ang lahat. Hinalikan siya ni Datu sa pisngi na para bang walang nangyari. Kaya magpakabait ka, mahal ko. Ngumiti ka. Magpaganda ka para sa kasal natin. At kalimutan mo na ang electrician na yon dahil tapos na ang laro niya. Tumalikod si Datu at naglakad palabas ng silid. Naiwan si Lihaya, humahagulgol ng walang tunog. Niyakap niya ang kanyang tiyan na para bang kaya nitong protektahan ang kanyang anak mula sa kasamaan sa labas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa loob. Isang malakas na sipa na para bang nagsasabing, "Lumaban ka, nanay." Ngunit paano? Paano siya lalaban kung ang lahat ng pinto ay sarado na? Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Ang pumasok ay isang kasambahay. Ma'am Lihaya, pinapasabi po ni Sir Datu na hindi na po kailangan ang serbisyo ni Nurse Ginhawa. Napatingala si Lihaya, ang huling hibla ng pag-asa ay naputol. Mula sa kanyang bintana, nakita niya si Ginhawa Reyes na pinipigilan ng mga gwardiya sa gate ng hasyenda. Nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Isang tinging puno ng pag-aalala mula kay Wawa at isang tinging puno ng kawalan ng pag-asa mula kay Lihaya. Ang lahat ng linya ng komunikasyon ay pinutol na. Ang lahat ng kakampi ay nawala na. Siya na lang mag-isa. Siya at ang kanyang anak na nakakulong sa tiyan ng halimaw. Ang 4 na sulok ng bagong tinutuluyan ni Bantayog, isang bodega sa likod ng isang talyer na ipinakiusap ni attorney. Romero ay tila mas masikip pa kaysa dati. Basang-basa siya mula sa ulan at may pilay sa bukong-bukong mula sa kanyang pagtalon. Ngunit hindi ang pisikal na sakit ang kanyang iniinda, kundi ang bigat ng kabiguan. Nakatitig siya sa encrypted hard drive na nakakonekta sa kanyang laptop. Ang pag-copy ng file ay naputol sa 72%. Karamihan sa video ay nakuha niya, ngunit ang pinakamahalagang bahagi, ang huling ilang segundo na nagpapakita ng kanyang pag-alis bago dumating ang ambulansya na magpapatunay na wala siyang masamang intensyon, ay corrupted, hindi mabuksan, hindi magamit. Kulang, bulong niya sa sarili. Ang kanyang kamao ay bumagsak ng mahina sa mesa. Bakit laging kulang? Pumasok si Attorney Romero, tinatanggal ang basa nitong kapote. Ang mukha ng abogado ay mas seryoso kaysa dati. Bantayog, may problema tayo. Sabi nito, walang paligoy-ligoy. Malaki ang problema. Alam ko, sagot ni Bantayog, itinuro ang laptop. Hindi kompleto ang video. Hindi lang yan, sabi ng abogado. Umupo sa tapat niya. Ginamit nila ang pagpasok mo sa ospital laban sa'yo. Destruction of evidence, trespassing. Mas lalo kang nadiin. At mayroon pa. Huminga ng malalim si attorney. Romero. Inilipat nila ang petsa ng medical board hearing. Hindi na sa susunod na buwan. Gaganapin na ito sa loob ng 2 araw. Napatayo si Bantayog. 2 araw? Paanong nangyari yon? Imposible. Pera, Bantayog. Pera at impluensya. Sagot ng abogado. Ang boses ay pagod. Pinapabilis nila ang lahat. Bago pa tayo makahanap ng butas, gusto nilang tapusin na to. 2 araw. Paano nila mapapatunayan ang lahat sa loob ng 2 araw gamit ang isang kulang na ebidensya? Para silang isinasabak sa isang laban na may isang kamay na nakatali sa likod. Kailangan nating makausap ang informant natin, sabi ni Bantayog. Ang boses ay desperado. Si Ginhawa Reyes, siya na lang ang pag-asa natin. Kailangan natin ang testimonya niya. Kinuha ni Attorney Romero ang kanyang telepono. Sinusubukan ko siyang tawagan mula pa kaninang umaga, pero hindi siya sumasagot. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Bantayog. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot ang abogado, isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintuan ng bodega. Hindi ito katok, isang sipa.
Dalawang malalaking lalaki na nakaitim na jacket at may takip sa mukha ang pumasok. Hindi sila pulis. Ang kanilang mga mata ay malamig at walang awa. Ang isa ay may hawak na tubo na bakal. "Ibigay mo sa amin ang hard drive," sabi ng isa. Ang boses ay magaspang. Mabilis na kumilos si Bantayog. Sa kabila ng kanyang pilay, ang kanyang katawan ay umaksyon batay sa instinct. Itinulak niya ang mesa papunta sa mga lalaki at itinulak si attorney Romero sa likod niya. Takbo, pero huli na. Ang bodega ay walang ibang labasan. Ang mga lalaki ay mabilis na lumapit. Nagsimula ang isang desperadong laban. Ginamit ni Bantayog ang lahat ng kanyang natutunan sa militar. Nakipagsuntukan siya, umiwas, gumanti. Ngunit dalawa sila laban sa isa, at ang kanyang paa ay nagpapabagal sa kanya. Habang abala siya sa isa, ang isa naman ay sinunggaban ng laptop at ang hard drive. Ang target nila ay hindi siya, kundi ang ebidensya. "Wag!" sigaw ni Bantayog. Sa isang malakas na palo ng tubo, binasag ng lalaki ang laptop. At sa isa pa, winasak nito ang hard drive. Ang tunog ng nababasag na plastic at metal ay ang tunog ng huling pag-asa ni Bantayog na naglalaho. Pagkatapos makuha ang gusto, mabilis na tumakas ang mga lalaki, iniwan silang dalawa sa gitna ng kaguluhan. Napaluhod si Bantayog, tinitingnan ang mga piraso ng kanyang tanging ebidensya. Ang kanyang hininga ay putol-putol, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding puot at kabiguan. Ito na naman, katulad ng nangyari sa kanya noon, sa militar. Nang matuklasan niya ang isang anomalya, at bago pa niya mailabas ang ebidensya, sinetap siya, tinanggalan ng ranggo, dinungisan ng pangalan. Ang kasaysayan ay umuulit. At sa pangalawang pagkakataon, siya na naman ang talo. Tumunog ang telepono ni Attorney Romero. Nanginginig nitong sinagot. "Hello? Ano? Sigurado ka ba?" Ang mukha ng abogado ay namutla. Ibinaling niya ang tingin kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay puno ng masamang balita. "Bantayog?" Itinaas ni Bantayog ang kanyang tingin. "Wala nang masasama pa rito." "May masamang balita ako. Nawawala si Ginhawa Reyes." Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang video, nawasak. Ang testimonya nawala. Ang oras paubos na. Naupo si Bantayog sa sahig, sa gitna ng mga basag na piraso ng kanyang pag-asa. Wala na. Tapos na ang laban. Ang kadiliman ay tuluyan ng nanalo. Ang araw ng medical board hearing ay dumating na parang isang sentensya ng kamatayan. Si Lihaya ay binihisa ng isang mamahaling puting bestida na lalong nagpapatingkad sa laki ng kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nilagyan ng kolorete para itago ang pamumutla at ang mga gabing walang tulog. Para siyang isang manika, isang magandang palamuti sa tabi ni Dato Alon. "Ngumiti ka, mahal ko." Bulong nito sa kanya habang papasok sila sa sasakyan. "Ito na ang huling araw ng problema natin." Ngunit sa loob ni Lihaya, isang bagay ang nagbago. Ang matinding takot kahapon ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaang nagmumula sa pagtanggap na wala na siyang maaring mawala pa. Nawala na ang kanyang kalayaan. Nawala na ang kanyang mga kakampi. Ang tanging natitira sa kanya ay ang katotohanan at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Habang nasa biyahe, may isang matandang kasambahay, si Manang Esther, ang nag-abot sa kanya ng isang basong tubig. Si Manang Esther ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sa ilalim ng baso, idinikit nito ang isang maliit na susi. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang tingin lang, ngunit puno ng kahulugan. "Tumakas ka, Hija." Habang nagaganap ang hearing sa isang pribadong conference room sa isang mamahaling hotel, si Lihaya ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Datu. Narinig niya ang mga kasinungalingan ni Dr. Magsino na sinusuportahan ng mga pekeng dokumento. Narinig niya ang mga abogado ni Datu na ipinipinta si Bantayog bilang isang halimaw. Hindi na siya natatakot
Hindi na siya nanginginig. Hinihintay lang niya ang tamang pagkakataon. Nang magkaroon ng isang maikling break, nagpaalam siyang magbabanyo. Samahan kita, alok ni Datu. Hindi na kailangan, sabi niya, sa isang boses na may bagong tuklas na awtoridad. Kaya ko ang sarili ko. Sa loob ng banyo, ginamit niya ang susi ni Manang Esther para buksan ang pinto sa likod na para sa mga staff. Tahimik siyang lumabas, dumaan sa kusina ng hotel at lumabas sa service exit. Malaya. Kahit sa sandaling panahon, hindi siya tumakbo. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang isang kamay ay nasa kanyang tiyan. Alam niya kung saan pupunta. Hindi para tumakas, kundi para harapin ang lahat. POV. Bantayog apostol sa bodega. Si Bantayog ay tila isang estatwa sa gitna ng pagkawasak. Si Attorney Romero ay pabalik-balik sa paglalakad. Sinusubukang humanap ng solusyon sa isang problemang wala ng solusyon. Wala na, attorney, sabi ni Bantayog. Ang boses ay walang buhay. Talo na tayo? Hindi! Hindi pa tayo tapos. Giit ng abogado. Napatingin si Bantayog sa basag na laptop at bigla, isang malayong alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang protokol na itinuro sa kanila sa militar para sa pinakamahalagang mga datos. Always have a ghost backup. Laging magkaroon ng backup na parang multo. Isang backup na hindi mo nakikita. Agad siyang lumapit sa mga piraso ng laptop. Ang mahalaga ay hindi ang makina, kundi ang hard drive. Kahit basag, may pag-asa. Ngunit hindi iyon. Cloud. Naalala niya. Noong gabing nagde-decode siya sa internet cafe, sa sobrang paranoia, ginamit niya ang isang lumang, nakalimutan ng cloud storage service. Isang serbisyong gumagamit ng military-grade encryption. Automatiko itong nag-sync sa lahat ng file na binubuksan niya. Attorney, sabi niya, biglang nabuhayan. May computer ka ba? Mabilis silang pumunta sa opisina ni Attorney Romero. Nag-log-in si Bantayog sa lumang account at doon, nakatago sa isang folder na may pangalang mga lumang resibo. Naroon ang lahat. Ang kumpletong kopya ng video. Ang orihinal na medical assessment. Ang lahat ng mensahe nila ni ginhawa. Hindi sila talo. Hindi pa. POV, multiple sa conference room, ipinatawag na muli ang lahat. At ngayon, sabi ng abogado ni Datu, kung wala nang idadagdag pa ang kabilang panig, hinihiling na namin sa board na magdesisyon. Teka lang, sabi ni Attorney Romero, nakararating lang kasama si Bantayog. Mayroon pa kaming idadagdag, ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ng malakas ang pinto sa likuran ng silid. Lahat ay napalingon. Doon, nakatayo si Lihaya Solana, mag-isa. Ang kanyang puting bestida ay bahagyang nadumihan sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Dahan-dahan, siyang naglakad papasok. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang buong silid ay natahimik. Ang mga miyembro ng board ay natigilan. Si Dr. Magsino ay namutla. Ang mukha ni Datu Alon ay nag-iba-iba. Mula sa pagkagulat, patungo sa galit at sa huli. Sa isang bakas ng takot. Lihaya, anong ginagawa mo rito? Sigaw niya. Hindi siya pinansin ni Lihaya. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa makarating sa gitna. Humarap siya sa mga miyembro ng board. Ang chairman, isang matandang doktor, ang unang nakabawi sa pagkagulat. Ginang Solana, mayroon ka bang nais sabihin? Huminga ng malalim si Lihaya. Ang kanyang mga mata ay sandaling napatingin kay Bantayog sa kabilang dulo ng silid. Isang tingin ng pasasalamat. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa board at sa wakas kay Datu. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay nanginginig ngunit malinaw. Isang boses na hindi na kayang patahimikin pa. Mayroon po. At hindi po ito ang katotohanan. Ang bawat salita ni Lihaya ay tumagos sa katahimikan ng silid.
Ang pangalan ko po ay Lihaya Solana. Panimula niya, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. At ako po ay hindi biktima ng pananakit. Ako po ay biktima ng isang malaking kasinungalingan. Tumingin siya diretso kay Dr. Magsino na ngayon ay pinagpapawisan na. Ang totoo po, noong hapong yon, ako ay nagkaroon ng biglaang hirap sa paghinga. Walang nanakit sa akin, walang nagtangka sa akin. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Datu Alon na ngayon ay nakatayo na at puno ng galit. Ang lahat ng ito ay isang palabas, isang kwentong inimbento para pagtakpan ng isang katotohanang matagal nang itinatago ng aking mapapangasawa. Huminto siya sandali, hinahayaan ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin na lumukob sa silid. Ang katotohanang hindi siya maaaring magkaanak. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga miyembro ng board at mga abogado. Si Datu Alon ay tila sinampal. Sinungaling! Huwag kayong maniwala sa kanya. Buntis siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi siya stable. Kung ganoon, Mr. De Villa, isang boses ang bumasag sa kanyang pagsigaw. Si Attorney Romero, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Bantayog. Maari mo bang ipaliwanag ito? Sa isang click, ang malaking screen sa likod ng board na kanina'y nagpapakita ng mga pekeng dokumento ay biglang nag-iba. Ang lumabas ay ang malinaw na kopya ng video mula sa lumang server ng ospital. Napanood ng lahat ang bawat segundo, ang paghinto ng kotse, ang paghihirap ni Lihaya, ang kanyang pagbagsak, walang ibang tao, hanggang sa dumating si Bantayog, ang pagbasag niya ng bintana, ang CPR, ang pag-alis niya bago pa man dumating ang ambulansya. Walang salitang kailangan. Ang video mismo ang nagsalita. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na lumabas sa screen ang iba pang ebidensya. Ang orihinal na medical assessment na nagsasabing walang trauma. Ang mga text messages sa pagitan ni Lihaya at ni Ginhawa. At ang pinakahuli, isang medical record mula sa isang klinika sa ibang bansa na may pangalan ni Datu Alon de Villa. Ang diagnosis, permanent azoospermia. Ang silid ay tila nawalan ng hangin. Si Dr. Magsino ay napaupo na lang. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang coat. Si Datu Alon naman ay napatulala sa screen. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang sikretong iningatan ng buong yaman at kapangyarihan ay nakalantad na. Ito ay paninira lamang. Desperado niyang sigaw. Gawa-gawa lang ang lahat ng yan. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan. Ang kanyang sariling mga abogado ay dahan-dahang lumalayo sa kanya. Ang chairman ng board ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Dr. Magsino, sabi niya sa isang boses na malamig at matigas. Isinususpindi ko ang iyong lisensya, effective immediately, at isang full investigation ang isasagawa sa lahat ng kasong hinawakan mo sa ospital na ito. 2 pulis na naroon sa hearing ang lumapit kay Dr. Magsino. Doktor, sumama po kayo sa amin. Walang nagawa ang doktor kundi sumunod. Ang kanyang profesional na karera ay nagwakas sa isang iglap. Pagkatapos, humarap ang chairman kay Datu Alon. Mr. De Villa, habang ito ay isang medical hearing, ang mga ebidensyang ipinakita dito ay sapat na para sa isang criminal investigation. Perjury, falsification of documents, coercion. Hindi na narinig ni Lihaya ang mga sumunod na sinabi. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Bantayog. Mula sa magkabilang dulo ng silid, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang tingin ng walang hanggang pasasalamat mula kay Lihaya at isang tingin ng respeto at paghanga mula kay Bantayog. Sa gitna ng kaguluhan, habang si Datu Alon ay kinukuyog ng mga tanong,
Dahan-dahang lumabas ng silid si Bantayog. Tapos na ang kanyang misyon. Ang kanyang pangalan ay malilinis din sa huli. Hindi niya kailangan ng papuri. Habang papalabas si Lihaya, sinalubong siya ni Attorney Romero. Ma'am Lihaya, may isang tao pong naghihintay sa inyo sa labas. Nang buksan niya ang pinto, isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. May ngiti at mga luhang namumuo sa mata. Wawa. Nagyakapan sila ni Ginhawa Reyes. Ligtas na ako, ma'am. Itinago lang ako ng mga kaibigan. Paliwanag ni Ginhawa. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Ligtas na ang apo ko. Hinawakan ni Lihaya ang kamay ng matanda. Sa wakas, malaya na sila. Ngunit bigla, napahawak si Lihaya sa kanyang tiyan. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman. Isang kirot na iba sa lahat. Napatingin siya kay Ginhawa, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Wawa. Sabi niya, ang kanyang hininga ay nagiging mababaw. Malapit na siyang dumating. Ang silid sa public ward ng ospital ay simple lang. Ang pintura sa pader ay bahagyang kupas na at ang bintana ay nagpapakita ng abalang tanawin ng lungsod. Walang mga bulaklak na nag-uumapaw. Walang mga mamahaling regalo. Ang naroon lang ay kapayapaan. Sa ibabaw ng isang simpleng kama, nakahiga si Lihaya. Ang kanyang buhok ay basa pa sa pawis. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit nagliliwanag. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isang maliit na anghel na nakabalot sa puting lampin. Isang babae. Perpekto. Sa tabi niya, nakaupo si Ginhawa Reyes. Dahan-dahang hinihimay ang isang dalandan para sa kanya. Ang kanilang mga ngiti ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan. Sa labas ng silid, sa may pasilyo, nakatayo si Bantayog Apostol. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Mula sa maliit na siwang ng bintana sa pinto, tanaw niya ang mag-ina. Nakita niya ang kaligayahan sa mukha ni Lihaya. Nakita niya ang kaligtasan ng bata. Ilang minuto siyang nanatili roon, isang tahimik na tagabantay. Hindi na kailangan pang pumasok. Hindi na kailangan pang magpakilala. Ang makita silang ligtas at malaya ay sapat ng gantimpala. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Sir, kayo po ba ang kasama ni Ma'am Lihaya Solana? Umiling si Bantayog. Hindi, napadaan lang. Ngumiti siya ng bahagya sa nurse at sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa mag-ina. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tuluyan ng nawala. Habang naglalakad siya sa pasilyo papalabas ng ospital, patungo sa isang bagong simula, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa loob ng silid, iminulat ng sanggol ang kanyang mga mata. Mga matang maitim at bilog, puno ng kuryosidad sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Ang ganda-ganda niya, sabi ni Ginhawa. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Ano ang ipapangalan mo sa kanya, Lihaya? Hinaplos ni Lihaya ang malambot na pisngi ng kanyang anak. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula nang magsilbing mga bituin sa lupa. Ang kadiliman ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa bawat kadiliman, laging may liwanag. Sinag, bulong niya, at tala. Ngumiti siya, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pangalan niya ay Sinagtala, isang sinag ng pag-asa, isang tala sa gitna ng gabi. Sa isang maliit na telebisyon sa sulok ng ward, ipinapalabas ang balita. Ang pagbagsak ng stocks ng kumpanya ng mga Divilla. Ang pag-aresto kay Datu Alon. Ang iskandalong yumanig sa medical community. Ngunit hindi na ito pinansin ni Lihaya. Ang balitang yon ay bahagi na ng isang mundong tinalikuran na niya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Ang mundo sa labas ay maaaring magulo, puno ng kasinungalingan at kapangyarihan.
Ngunit dito sa kanyang mga bisig, hawak niya ang kanyang sariling mundo. Isang mundong itatayo niya sa pundasyon ng katapangan at katotohanan. At sa katahimikan ng silid na iyon, habang ang lungsod ay nagpapatuloy sa kanyang pag-inog, ibinulong ni Lihaya sa kanyang natutulog na anak ang isang pangako. Ang anak ko ay mabubuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan ng yaman. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang hininga ng katotohanan. Isang kwentong nagpapatunay na ang liwanag ng katotohanan, gaano man ito kaliit, ay kayang puksain ang pinakamadilim na anino ng kasinungalingan. Ipinakita sa atin ni Lihaya at Bantayog na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na manindigan para sa tama at sa tapang na harapin ang bukas ng walang takot. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway mayroon kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Lihaya, Bantayog, at ng munting sisinagtala? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabihin niyo na rin kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!